Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 2nd. Paunang message ninyo is Earth Guide. Your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. Napakaganda, no? Dahil lang sa pag-ibig, no? Yun, no? Nandito tayo dahil sa pag-ibig, and you are also nandito then to be loved then, no? Ang napipick up ko din dito, Capricorn, you know, you are an earth angel, no? Maaaring narinig nyo na to sa ibang tao na may nagsasabi sa inyo na you are my angel, you are an earth angel. Kasi parang ano kayo, Capricorn, punong-puno talaga kayo ng pagmamahal sa puso ninyo, hindi lang para sa mga mahal ninyo sa buhay, but even to other people. You have the generosity, very loving kayo, very compassionate kayo, very generous kayo, no? So parang kahit kakainin nyo na lang, ibibigay nyo pa sa iba, no? Mas priority ninyo kung ano yung well-being ng ibang tao, yung ikakaganda ng kalagayan ng ibang tao, lalo na ang mahal ninyo sa buhay, no? Parang yon ang mas inuuna ninyo kesa sa sarili ninyo, no? Kaya siguro madalas nasasabihan kayo na you are my angel, you are an earth angel. So maaring ganon, ano? So, tignan natin kung ano pa. Patience. Ayan. Be patient and allow destiny to unfold at its own pace. Ayan. Napakagandang panawagan din ito sa inyo, Capricorn, no? Na let's practice patience, no? Let's practice patience. Huwag na nating ipilit kung ano yung mga gusto natin mangyari. Huwag nating kontrahin kung ano man ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin, and let's just go with the flow, no? Be patient and let's go with the flow, kasi yung mga bagay naman talaga, 'di ba, nangyayari sa buhay ng tao, nangyayari sa mundo according to the divine order and timing, 'di ba? Most of the time hindi naman tayo ang nasusunod, 'di ba? Hindi naman yung gusto natin ang nangyayari. Sometimes we really have to wait for the divine timing, 'di ba? Kaya maring may mga ganap dito sa buhay ng iba sa inyo, Capricorn, na matagal na ninyong pinagsisikapan, you've been working so hard, pero talagang hindi pa nangyayari kung ano man yung ine-expect ninyo na dapat mangyari. It's because maybe, you know, hindi pa tama ang panahon. Hindi, kaya nga 'di ba may kasabihan na kung hindi ukol, hindi talaga bubukol. Kaya instead of insisting of what we want, no, na mangyari at our own pace, at our own timing, you know, mag-let go na lang tayo. Mag-surrender na lang tayo, and let's just practice patience, no? Just allow the destiny, allow God to unfold things, no, according to His timing, right? What else? We have truth. See your light, know your power, have the courage to walk your truth. Yan, napakaganda rin encouragement sa inyo, no? To walk your truth, live your truth. Capricorn, ng sa gayon din, ano? Pag yung true beauty ninyo ang ni-reveal ninyo, kung yung true beauty ninyo yung nilabas ninyo, that is very liberating, 'di ba? Napakasaya din na magiging pakiramdam ninyo, kasi magiging malaya na kayo na magawa, na isipin ninyo kung ano man yung totoong nararamdaman at iniisip ninyo. Yung mai-express ninyo yung kung ano talaga kayo, kung sino kayo, ano yung mga skills, talents, and gifts ninyo, kung for who you really are. You know, pag in-embrace ninyo na yan, you walk your truth, you live your truth, napakasaya lang. Kasi 'di ba, malayang malaya kayong nai-express kung sino kayo, kung ano kayo, no? Kung ano talaga yung truth ninyo. Napakagandang yun ang nagagawa ninyo, yun ang naipapakita ninyo sa mundo. So, maaaring ang iba sa inyo, you know, have been procrastinating, have been hiding something, no, dahil for some reason, maaring nahihiya kayo, or maaring hindi kayo proud sa gift ninyo, or sa talent or skill ninyo na yan, no? Kaya you've been hiding that for quite some time na. Pero ngayon, parang ang iba sa inyo, ano na ninyo, you are going to accept that fully na kung ano talaga kayo. So, you're going to start living and walking your truth.
What else for Capricorn? Freedom. Yan. So, it feels like talaga magiging ano na kayo, magiging feeling free na kayo. You're going to reclaim your freedom na talaga ngayon kasi maglalakas loob na kayo, no? Maglalakas loob na kayo ngayon na ilabas niyo ang inyong totoong kayo. Ilalabas nyo na ngayon ang totoong ganda ninyo. Kung sino kayo, yun ang ipapakita ninyo ngayon sa mga tao. So, yun ang akin napipick up. That is very liberating, no? Present, ayan. Embrace the present moment, no? That is an invitation for you na mag-focus kayo sa kung ano ang meron ngayon instead na mag-exert kayo ng too much effort na mag-focus doon sa kung ano ang tapos na, kung ano ang nakaraan na, at kung ano man ang parating. Because yung past is in the past. Wala na tayong magagawa doon, 'di ba? Future, tomorrow is never promised. Kaya parang wala rin tayong masyadong magagawa, 'di ba? Dahil hindi naman natin sigurado kung ano ang parating. Kaya ang invitation sa inyo dito, you know, journey into the present. No, embrace what is happening in the present moment. Savor it, enjoy it, and experience it. So, what else for Capricorn? We have play. Ayan. So, this is a beautiful invitation for you kasi maaring may mga imbalances na din na nagaganap dito sa buhay ng iba sa inyo, Capricorn. You know? Di ba nga may kasabihan din na all work and no play makes Jack a dull boy. Kaya kailangan din ninyong mag-play, kailangan din ninyong mag-unwind, mag-chill. There is time for everything. Di ba? May panahon para sa pagtatrabaho, may panahon para sa pagpapahinga, may panahon para sa pamilya, yung mga may panahon para sa sarili ninyo. So, this is asking for balance, no? Asking for balance para nang sa gayon maibalik ninyo yung sentro, no? Yung sarili ninyo sa sentro para kayo'y mas maging maayos ang galawan, no? Sa buhay ninyo, maganda ang sistema. Yung ganon, may panahon ang bawat bagay sa buhay ninyo, bawat area. So, what else for Capricorn? We have generosity. Ayan. Generosity energy is going to be at play dito. You've been always generous, no? You've been always generous, Capricorn. You've been very generous of anything that you have. Oras, pagmamahal, pag-aasikaso, pera, resources, anything that you have, no? Lagi kang nagbibigay. Lagi kang nagbibigay. Yun na nga, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa iba, diba? Kaya, you are blessed then, Capricorn. You are blessed or you are going to be blessed with more, no? Na mga bagay na talaga namang magpapasaya din sa iyo. It's because you've been very generous. Napakalaki ng iyong puso. And generosity energy going to be at play muli, no? Sa buhay ninyo. Yung parang 24/7 all seasons, no? Na yung generosity ay laging nandyan sa horizon ninyo. Maaaring yung generosity is already in your DNA talaga, Capricorn, no? So, what else? We have with don't tolerate less than you deserve. Ayan. So, napipick up ko dito, no? Setting your personal boundaries. No? Setting your personal boundaries. Parang ito yung panahon din na dahil sa sobrang kabaitan ninyo, sa sobrang generous ninyo, sa sobrang compassionate ninyo with other people, parang ang iba, you know, naaabuso din kayo. No? Sumusobra din, kumbaga, no? Kaya, ay mahalaga din para sa inyo dito to ensure healthy relationships, no? For you to set your healthy and strong personal boundaries so that the people around you, you know, would know their limitations then, no? And ikaw din, no? Matuto ka din na limitahan ng mga tao, ano mga ginagawa or sinasabi ng mga tao towards you, yung mga ganon. Kasi pag meron tayong boundaries, you know, mas nagiging stronger ang relationship natin with other people. Kahit anumang klaseng relationship yan, pakikipagkaibigan, relasyon mo sa kapamilya, relasyon mo sa person ninyo, sa kahit anong relationship, no? Mas nag-grow ang relasyon
kung alam ninyo, no? Kung alam ng bawat isa kung ano ang limitasyon ninyo. So, Capricorn, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga mensahe para sa inyo sa araw na to, October 2nd. So Virgo, we have ascension. Your soul is evolving to higher states of consciousness. You are ready for this. Ang iba sa inyo dito, Virgo, you know, is having that deeper awareness siguro, no, about your existence, deeper awareness and understanding of your higher consciousness. Ano ang purpose ninyo sa buhay? Ano yung purpose ng inyong existence dito sa mundo? Parang may mga ganun ang ganap ng iba sa inyo dito, Virgo. Maaring you are already on your spiritual journey. Maaring merong spiritual awakening dito na nangyayari para sa iba sa inyo, no? So, guidance, ayan, you are not alone. You are guided by masters and teachers of the highest realm. Ayan. So, divinely guided kayo, Virgo, no? Divinely guided kayo, ginagabayan kayo ng divine universe dito, you know, sa buhay-buhay ninyo. As you navigate your life sa ngayon, as you navigate your spiritual journey, you are guided. You are not alone, kaya wag kayong matakot, no? You have nothing to fear. You have nothing to worry about. Always remember that the spirit realm is by your side. Pasensya na po kayo sa ingay ng aso, no? May dalawang aso dito sa katabing-katabi namin na bahay, no? Na laging umiiyak. Ayan, so dinig na dinig dito. So tignan po natin kung ano pa ang ganap for Virgo. We have truth. Ayan. See your light, know your power, have the courage to walk your truth. Ayan, so maging matapang kayo. No, yun ang sinasabi dito, na maging matapang na kayo ngayon to live and walk your truth. Okay? Parang sinasabi dito na it's about time na to show your real beauty, reveal your truth, reveal kung ano na, kung sino kayo, kung ano kayo, kung ano ang totoong kayo, totoo ninyong pagkatao, anong skills ninyo, talents and gifts ninyo, yung mga ganon, Virgo, no? Tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have release, and release anything that keeps you from your path of authenticity, no? So parang ano dito, kung ano man yung nagpi-prevent sa inyo to reveal your true beauty, to reveal the real you, you know, it's a must na natanggalin nyo na yan ngayon. I-let go nyo na, i-release nyo na. Nang sa gayon, you know, maging ano na kayo, maging totoo na kayo, maging free na kayo, because when you liberate yourself from those restrictions, from what is preventing you from being true to yourself, from being authentic, you know, ay nako, talagang mas magiging masaya kayo kapag nakalaya na kayo kung ano man ang nagpe-prevent sa iyo para maging totoong kayo, no? Or para ma-express ninyo kung ano talaga ang totoong nilalaman ng puso ninyo, ng damdamin ninyo, yung isip ninyo, yung mga ganon, no? So what else, Virgo? We have grow. Yan, all flowers must grow through dirt. Ayan. So, feeling ko dito ang iba sa inyo, Virgo. This is the time that you are going to expand. This is the time that you are going to evolve into the best version of yourselves. Maaaring yung divine guidance na to, talagang maaano ninyo yan, maa-absorb ninyo yan, ma-digest ninyo yan, at talagang maaring isa sa buhay ninyo, no? Kasi feels like to me na ginagabayan kayo ng divine universe ngayon to reveal your true beauty, no? To reveal your truth. Kasi maaaring yung mga skills, talents, and gifts ninyo ay maaaring maraming tao ang mai-inspire sa inyo dyan, no? Maraming tao ang mai-inspire ninyo, maraming tao ang matutulungan ninyo, 'di ba? Kaya pakiramdam ko dito,
mangyayari at mangyayari ang pag-liberate ninyo ng inyong sarili sa kung ano man ang nagpiprevent sa inyo dito na ilabas ninyo ang kung ano talaga kayo, kung sino talaga kayo, kung ano ang meron kayo. And it feels like to me na sa mga ganap na yan, sa pag-i-evolve ninyo, no, into the best version of you, Virgo, it feels like to me na talaga namang magta-thrive kayo ngayon, no? Magta-thrive na kayo, you're going to grow and expand ngayon, Virgo. Parang magbo-bloom na kayo ngayon. There's another release card. Ayan, Virgo. So, talagang marami kayong kailangang i-release ngayon. Dalawa na yung release card natin. So, ibig sabihin, marami kayong nasa isip or kalooban ninyo na hindi nyo na kailangan. No? Maaring yan ay nagpapasikip ng inyong dibdib, nagpapagulo ng inyong isipan, negative energy ang hatid niyan. Kaya naman ang panawagan sa inyo, napakalakas na, i-let go nyo na. Okay? Mabigat na ang bitbit ninyo dito, kaya sinasabi lighten your load. Mabigat na yan sa sarili ninyo. So, it's time to let them go. Kung ano man yan, kayo lang ang tanging nakakaalam, Virgo. No? Kung ano man ang nagpapabigat sa damdamin ninyo, sa isip ninyo, sa buhay ninyo, kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano yan. Kaya, figure it out, no? And i-let go nyo na. I-release nyo na kung ano man yan. So that you can also make room for newness, for freshness, for new situations, new people, and new experiences, no? Parang long overdue na yan. You may need to use your courage and inner strength para magawa ninyo ang pag-release. Kasi, totoo naman talaga, that's true also, Virgo, na it's easy said than done to let go things, people, or situations sa buhay natin. Pero talagang sometimes may kahirapan talaga, no? It's really hard also to let go, no? Kaya maaring you may need to activate your courage and inner strength for you to be able to do that. And etong maaring suportahan ka dito, no? Dahil inaanyayahan ka ng Divine Universe dito to lighten your load, so you will be supported kung ano ang kailangan ninyo dito for you to be able to do it. Kaya your spirit team, you know, will help you, will definitely help you na ma-activate yung courage and inner strength ninyo nang sa gayon magawa ninyo, maglakas loob kayo na i-let go na kung ano man ang hindi ninyo kailangan, kung ano man yung mga bagahe pa ninyo sa sarili ninyo. Okay? What else? We have radiance, no? You are really going to to shed your light ngayon sa kung ano man ang mga maaring dark circumstances na nangyayari sa buhay ninyo. So, good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo, and thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin kung ano mga messages ninyo for today, October 2nd. Taurus, wisdom. See your adversaries as opportunities to expand your spiritual light. Ayan. So, yung mga natin, yung mga adversaries natin, yung mga challenges natin, yung mga difficult times na na-experience natin sa buhay. You know, sometimes talagang kailangan nating ma-experience ang mga yon, no? But that is not the reason para malungkot tayo, malugmok tayo sa mga challenging situation na yan. But let's use it as an opportunity, no? Para tayo ay maging mas matibay, mas maging resilient, mas maging disiplinado, mas lumakas ang kalooban natin, mas maging matatag tayo, yung mga ganun ba, no? Let's use them para mas mag-evolve tayo into the best version of ourselves, no, Taurus? So we have release. Ayan. Release anything that keeps you from your path of authenticity, Taurus. So parang maraming clutter, no, sa sarili ninyo. Maaring marami kayong, siguro may mga negative thoughts, negative feelings, emotions kayo, negativity sa inyong energy field, no? Na maaring yan ang nagpiprevent din sa inyo para maging masaya kayo, para mas maging genuinely happy kayo, mas maging matagumpay kayo, yung mga ganon. Kaya
it's about time to let them go, no? Yun ang sinasabi sa inyo dito, na i-release nyo na yan, no? Nang sa gayon, makapag-welcome kayo ng mas magagandang bagay, magagandang experiences, magagandang situation sa buhay ninyo, no? Truth, ayan, see your light, know your power, have the courage to walk your truth, ayan. So maybe, you know, yung mga clutter na yan sa energy ninyo, sa energy field ninyo, is maybe yun din ang nagpiprevent sa'yo para ma-express ninyo kung sino kayo, kung ano talaga kayo, kung ano ang meron kayo, no, Taurus? Kaya ngayon, no, ini-encourage kayo dito to have the courage to walk your truth and live your truth. Kasi nga naman, ano, when you reveal your true beauty, kung ano yung truth ninyo, kung sino kayo, kung ano kayo, you know, that is very liberating. Parang napakalaya ninyo, no? Masaya dahil napakalaya na ninyo nung ma-express na ninyo ang sarili ninyo, kumbaga, no? Surrender your need to control the outcome. Just be with life in this present moment. Ayan. So, just go with the flow, no? Taurus, yun ang mensahe nito na surrender card. Just go with the flow. I-surrender na lang natin kung ano man yung kung anong klaseng outcome ang gusto natin mangyari sa mga plano natin, sa mga endeavor natin. Because the more na ini-insist natin kung ano ang gusto natin, diba, na maging outcome sa mga ginagawa natin, mas the more na lumalayo yan, diba? Mas lalo din na nako-complicate ang mga pangyayari, no? Kaya instead of ipilit natin kung ano yung ine-expect natin, kung ano yung gusto natin, let's just surrender, no? And let's just allow the divine universe to unfold things organically, no? Allow God to unfold things according to His timing, according to His plan, no? So, what else for Taurus? We have dream. Yan, huwag kayong magsawang mangarap, no? Huwag kayong magsawang mangarap. Huwag kayong mapagod mangarap, no? But, libre lang mangarap, diba? Libre mangarap. Pero, kung gusto natin na mangyari talaga yan sa buhay natin, if you want to live your dream, you really need to do something about it. Then, kailangan mong pagtrabahuan yan. Kailangan mong mag-take steps to make it happen, no? So, what else? We have retreat. Ayan, release and retreat. Tauro. So, kailangan nyo talaga ngayon, ano, you're being invited here to go for a retreat. Mag-reflection mode kayo, mag-solitude kayo, mag-stillness kayo, so that, you know, magkaroon kayo ng oras, magkaroon kayo ng panahon para sa sarili ninyo to dissect your feelings, your emotions, your thoughts dito din, ano, nang makita ninyo kung ano talaga yung mga kailangan ninyo pa sa sarili ninyo at ano yung mga hindi na ninyo kailangan, so that you can release them, so that you can purge them sa ngayon, ano, Taurus. Kasi kung lagi tayong busy, kung lagi tayong may ginagawa, laging may iniisip, laging gumagana ang isip natin, tumatakbo, so, hindi natin yun magagawa. Hindi natin we can't go through our thoughts, feelings, and emotions, diba? At ma-figure out ninyo kung ano yung mga basura na lang dyan, ano yung mga kailangan pa ninyo, diba? Kaya you really have to give time for yourself para magawa ninyo yan. And this time, no, ang invitation sa inyo is mag-retreat kayo, no? Success, ayan, success is in your horizon, Taurus. Maaaring meron kayong mga achievement and accomplishment dito na makakamit. So, congrats, no? Congrats. Job well done. Kung ano man ang pinagsikapan ninyo, maaaring trabaho, career, business-related, relationship, no? Kahit anumang area ng buhay ninyo na talagang you are heading towards success ngayon, no? Talagang aabutin na ninyo ang tuktok ng tagumpay. Makakarating na kayo doon sa tuktok ng tagumpay sa ngayon. And you are going to bloom, you're going to thrive, you're going to grow. Ipapakita nyo na ngayon talaga na nandun na kayo, no? Yung pagsisikap ninyo nagbunga na, no? And you are going to ngayon, bloom like a flower na talagang magmamanifest yan, na nag-thrive kayo, na nag-improve kayo, na nag-develop kayo,
dyan sa tagumpay na makukuha ninyo. That is the manifestation, diba? Ng pagsisikap, pagtsatsaga at ng effort ninyo. So, congrats! And that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.